Ayaw na ho na sana namin ng pagtuunan pa ng mahabang panahon. No? At madaming pansintong bagay na ito dahil ito ay nagiging distraction no? Doon sa mas importanteng usapin. Na ito ho yung naging mahalagang testimonya ng testigo natin kahapon. Gayunpaman, maganda na rin na na-mention na din ho ito dahil tulad ho ng sabi ni Kong Rene kanina, siguro kung meron tayong unang dapat tignan na naglabag sa subjudice rule na yan, huwag natin kong kalimutan sa cloud din ho nitong subjudice rule na to ang Vice Presidente mismo. So nakita natin, no, nagkaroon ng progression sa kanyang attacks. Nagsimula sa attacks against the prosecution, accusing us of resorting to fabricating evidence, no, and manufactured narratives. So after that, she attacked the integrity of the impeachment court itself, no? Dahil sinasabi niya, binabaduktot daw ang batas dito sa pagdinig na to. Nakakabahala ho yan, no? Dahil nagbibigay ho yan ng prejudgment. Ang mga kababayan natin na may-aring maniwala dyan, pwedeng pagdudahan ho nila kung ano man ang maging paghahatol na ibigay sa kanya dito, lalo na kung hindi yan papabor sa Vice Presidente. Dahil nga isipin nila, hindi yan nanggaling dun sa tamang paraan at proseso, no? At hindi yan nakabatay sa mga ebidensya na linatag magkabilang panig dahil nagkakaroon sila ng impression na dahil nga pinaluktot ang batas dito sa proseso na to. So, gayon pa man, no? Umaasa kami na magiging patas ang pag-apply ng impeachment court dito sa subjudice rule na to